Nahihirapan ka bang pakainin o buhayin ang iyong anting-anting o medalyon? Sapagkat napakahaba ang mga dasal para buhayin ang medalyon. O di naman kaya ikaw ay tinatamad na pakainin ang iyong tangan na anting-anting? Kung ganon kapanalig, ay narito na ang solusyon nang sa gayon ay hindi ka mahirapang pakainin ang iyong tangan. At narito din ang ibang pang pamamaraan ng pagbuhay o magpaandar ng iyong anting-anting nang hindi na kailangan pa ng orasyon. Ito ang channel na kung saan ang kaalaman ay nagsisiksik at nag-uumapaw. Ako si Babaylan EJ, ang faith healer ng Negros Occidental. Kung bago ka pa lang sa channel nito kapanalig at mahilig ka sa mga ganitong topic, ay mag-follow ka na nang sa gayon ay palagi kang updated sa ating mga bagong upload na video. Ngayon, hindi na natin kailangan pang pahabain ang usapan kapanalig. Tara, simulan na natin. Ang mga paraan ng pagpapakain ng mga medalyon o anting-anting ay kailangan dapat alam mo ang mga panalangin ukol dito. At dinadasalan ito hanggang sa umabot ng 49 na araw. Ang iba namang mga walang panahon ukol sa mga bagay na ito ay gawin lamang ang prosesong ito. Sundin lamang ang mga mababanggit. Sa umaga, sa iyong pagising, ihipan ang mga anting-anting ng 7 beses ng orasyong ito. Avu, Avad, Avi, Avum, Abam, Ak, Mexcoim, Melisim, Mermerim, Sator, Ariputinit, Opera, Rutas. Iihip lamang ito kapanalig sa iyong mga anting-anting. At ibilad ang mga anting-anting sa sikat ng araw, o di kaya ay ilagay sa lugar na may malaking puno o may malalaking puno. At saka kunin ito matapos ng 3 oras. At itago ito pag hindi na ginagamit. At kung sa iyong paghawak ng anting-anting, sa unang pagdampot mo nito, ay nakaramdam ka ng malakuryente o init na nagmula sa isang anting-anting, ay huwag mo na itong ipagsabi pa kung kani-kanino na ang iyong medalyon ay buhay na, sapagkat ang mga bagay na iyon ay ang siyang magpapahina sa mga gamit. At huwag mo ring ipapakita o ipapahawak ang anting-anting na iyon. Narito ang isang mahalagang payo na magmumula mismo sa akin, mga kapanalig, at napakahalagang pakinggan ang payo na ito. Kung ang iyong masumpungan ay isang maestro o guro kagaya ko na may mabuting kalooban na magtuturo sa inyo ng daan ukol sa mahihiwagang bagay, ay mas mainam ito sapagkat mas magiging mabilis ang proseso ng iyong pagunlad. Kung ikaw ay bihasa na sa paggamit ng Chi energy, Pranic energy, etc., maaaring gamitin ang Chi or Chakra energy para umandar ang gamit ng walang gamit na orasyon. Ito ay maisasagawa lamang kung malakas na ang iyong kapangyarihan taglay at ang iyong karunungan ay malawak na. Maaari ring mantra na uusalin ng 108 o 108 sa araw-araw na may kapangyarihang magkaloob ng bisa ng mga anting-anting, ay gamitin at iihip sa anting-anting upang gumana o umandar ito. Sa huli ay ikaw mismo ang hahanap ng paraan upang maging mabisa ang mga pagpapaandar ng mga orasyon, talisman, etc. Kung ano ang pamamaraan na makita mong magaan para sa iyo, ay siya mong isasagawa. Hindi lamang iisa ang daan ng pagpapabisa ng mga taglay, sapagkat ang karunungan ay laganap saan man at saang mang bansa o lahi. Mas mainam na magkaroon ng bukas na isip, puso at diwa ukol sa mga espiritual na mga bagay at alamin kung ano ang angkop para sa iyo. Ang mga tao ay may natural na pagkakaiba, kung kaya ang mga anting-anting ay hindi para sa lahat ng nilalang.
kung ano-anong anting-anting na gumagana sa iyo o orasyong bumisa sa iyo, ay ito ay mahalin mo, sapagkat iilan lamang ang mga ganito na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos o mga espiritu upang mapakinabangan sa buhay na ito. Ayan, so mga kapanalig, naway naging malinaw ang lahat ng aking sinabi o nabanggit, at naway magbigay aral o magdagdag aral ito sa inyo. Muli, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ako si Babaylan EJ, ang faith healer ng Negros Occidental. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video, mga kapanalig. Maraming salamat.